The Blame Game. Kinain ng mag-asawang Adam and Eve ang bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Ang punong kahoy na ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At ipinagbawal ng Panginoong Yahweh na kainin nila ang bunga nito. Blame game ang nilaro ni Adam and Eve nang makonfront sila ng Panginoong Yahweh tungkol sa nangyari. Bakit kumain ka ng bungang pinagbabawal ko? Ang tanong ng Diyos kay Adam. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, ang tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain. Ang sagot naman nito. Uso na pala noong araw pa ang blame game. Walang tumatanggap ng responsibility sa nangyari. Itinuro ni Adam si Eve na nagbigay sa kanya ng prutas na itinuro naman ang ahas na tumukso sa kanya. Sinabi ni Santiago, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Ang proof sa Eden scene, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Naakit si Eve sa ganda ng prutas at ito ay nanganak ng pagnanasa na magkaroon siya ng karunungan. If you get caught in sin, it can be tempting to protect yourself and blame somebody else. Ang sabi sa isang online article, isipin mo kung bakit mo ginustong mag-participate sa nangyari. And if you want the best solution to this issue, huwag mong kalimutang it's better to own up to what you did at humingi ng kapatawaran. Let's pray. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking paninisi at hindi ko pag-amin sa katotohanan. Tulungan po ninyo akong humingi ng kapatawaran sa aking mga nasaktan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Remember a blame game you were involved in. What happened? How was it resolved? Make up your mind not to play the blame game again. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Santiago 1:14. This is Iko Gonzalez. Have a Jesus-filled day today. God bless you.